Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang pelikulang Kills on Wheels. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Rupas na dating kinakatakutang asasin na ngayon ay 3 taon nang nakaupo sa wheelchair dahil sa mga natamo nitong pinsala. Sa kabilang banda, makikilala naman natin si Sid na gumagamit din ng wheelchair mula pagkabata dahil ipinanganak na itong may kapansanan. Sa kabila nito ay mayroon siyang angking galing sa pagdodrawing kung saan lumilikha siya ng comics. Isang araw, habang naglalaro sina Sid at Adam ng fire extinguisher sa isang maliit na eskinita malapit sa kanilang dormitoryo, biglang lumitaw si Rupas at hindi nito nagustuhan ang kanilang ginagawa. Nagalit ito at inatake si Sid. Nagkaroon ng away, ngunit napagtanto ni Rupas na sumobra ito kina Sid at Adam. Humingi naman siya ng tawad at inimbitahan ng dalawa sa kanyang party. Sa ibang eksena, tila nag-enjoy sina Sid at Adam sa party. Makalipas ang ilang sandali, inalok ni Rupas ang dalawa na magtrabaho bilang mga asasin at ipinangako ang marangyang buhay tulad ng naranasan nila sa party. Ilang araw ang lumipas, si Sid ay makikitang nasa ospital at gusto ng mga doktor na operahan siya, ngunit tumanggi ito dahil naaalala nito ang kanyang ama na umiwan sa kanya noong bata pa siya. Ipinanganak si Sid na may kapansanan at naging pasanin na ito sa kanyang buhay. Samantala, sa ibang eksena, makikita si Rupas na tumatanggap pa rin ng mga misyon bilang asasin mula sa kanyang amo. Sa mga oras na yun, makikitang naghihintay si Rupas sa isang bakanting parking lot nang may humintong sasakyan at may ilang lalaki na lumabas at nilapitan siya. Pinagbantaan ng isa sa mga lalaki si Rupas at sinaksak siya sa binti, ngunit makikitang kalmado lamang ito. Sinabi ni Rupas na wala nang pakiramdam ang kanyang mga paa at hita mula nang gumamit siya ng wheelchair. Pinagtawanan siya ng mga lalaki at pagkatapos ay sinipa ito. Umubo si Rupas at pagkatapos ay kumuha siya ng plastic bag mula sa kanyang bulsa. Sa loob nito ay nakatago ang isang baril. Agad niyang ginamit ito upang barilin ng mga lalaki hanggang ang lahat ay mamatay. Matapos pabagsakin ni Rupas ang mga umatake sa kanya, dumating ang isang ambulansya upang tulungan siya. Isang babaeng medic na nagngangalang Seta ang nagasikaso sa kanyang mga sugat sa binti. Magkakilala sila ng babae at sa katunayan ay may pagtingin si Rupas dito. Ilang sandali pa, inimbitahan niya itong manood ng sine pagkatapos ng shift nito, ngunit tumanggi si Seta at sinabing may fiancé na ito. Labis na nalungkot si Rupas dahil ang babaeng minamahal niya ay may iba na. Sa kanyang kabiguan, sinubukan ni Rupas na wakasan ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang pedestrian bridge, ngunit ito ay nakaligtas. Ilang araw ang lumipas, napagtanto niya na hindi dapat siya sumuko sa buhay at nagpasya siyang magpatuloy. Sa ibang eksena, nagkita sila ng kanyang amo at binayaran siya sa nakaraang misyon. Sinabi din nito na panatilihing lihim ang kanyang trabaho at huwag makipagtransaksyon sa iba. Lingid sa kaalaman nito, matagal nang tumutulong sina Sid at Adam kay Rupas sa kanyang mga misyon. Makalipas ang ilang araw, muling nagkita sina Rupas at Sid sa ospital kung saan siya nagte-therapy. Sinabi ni Rupas kay Sid na itigil na ang pagtulong at tapusin na ang kanilang partnership. Ngunit tumanggi si Sid at iginiit niya na magpapatuloy pa rin siya sa pagtulong. Nilinaw din ni Sid na hindi siya tatanggap ng pera mula sa kanyang ama kahit na pinipilit ito ng kanyang ina. Pagkatapos ng therapy, makikitang naghihintay si Rupas sa harap ng ospital para kay Seta, dala ang isang bouquet ng mga rosas bilang regalo. Sa kasamaang palad, pinanghinaan siya ng loob nang makita si Seta na kasama ang kanyang boyfriend. Ilang araw ang lumipas, muling nakatanggap si Rupas ng trabaho upang patayin naman ang isang kilalang tao. Nagplano siya na gawin ito habang kumakain ng target sa isang restaurant malapit sa highway. Sa mga sandaling iyon, naghihintay si Rupas sa kabilang panig ng kalsada habang sina Sid at Adam ay pumwesto sa kabilang panig upang timbrihan siya. Ilang sandali pa, habang tumatawid ang opisyal sa kalsada, bigla itong bumagsak na may dugo sa kanyang katawan. Matagumpay na naisakatuparan ni Rupas ang kanyang misyon sa tulong ng isang grupo ng mga kalapati at ng mga taong dumaraan. Nagawa niya ito na walang sino man ang maghihinala.
Makikita naman ang mga bodyguard sa paghahanap sa assassin. Ngunit hindi nila maisip na ang tatlong lalaking naka-wheelchair ang may kinalaman sa insidente. Samantala, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasabay ni Rupa si Zeta sa isang bus at pagkatapos ng maikling kumustahan, iniabot ni Zeta ang imbitasyon para sa kasal nito. Sa ibang eksena, lingid sa kaalaman ni Rupas, nakita siya ng kanyang amo na tinutulungan ng mga kaibigan sa huling misyon nito. Galit na galit ang amo dahil hindi siya sumunod sa kanilang patakaran. Ngunit binigyan siya nito ng isa pang pagkakataon para maitama ang kanyang pagkakamali. Ngayon, ang kanyang misyon ay patayin ang kanyang mga kaibigan na sina Sid at Adam. Kinabukasan, inimbitahan ni Rupas ang dalawang kaibigan upang mangisda sa isang lawa. Bagamat mahirap daanan ng mga damo sa lugar, nakarating din naman sila ng maayos sa pangpang at nagsimulang mangisda. Sa mga oras na yun, biglang natuwa si Adam dahil may kumagat sa kanyang pain at humingi ito ng tulong kay Rupas para hilain ang kanyang tali. Sa halip na tulungan siya, itinulak ito ni Rupas sa lawa. Pagkatapos ay itinulak din niya si Sid at planong iwan ng mga ito para malunod. Ngunit sa huli ay hindi niya kayang pabayaan ng kanyang mga kaibigan kaya tumalon siya sa lawa upang sagipin ng mga ito. Nang pare-pareho silang makaahon, nagkunwari si Rupas na biro lamang ang lahat. Pagkatapos nilang bumalik mula sa lawa, inimbitahan ni Rupas ang kanyang mga kaibigan sa isang party sa kanyang bahay. Sa kalagitnaan ng party, ikinwento niya sa mga ito ang tungkol kay Zeta at kung gaano niya ito kamahal. Nais naman siyang tulungan ng mga kaibigan na makuha si Zeta kaya nagplano sila para dito. Kinabukasan, 3 sa mga babaeng kaibigan ni Rupas ang tumulong sa kanya na makatayo at isinandal siya sa isang sasakyan. Sinabi ng mga ito na maaari na siyang tumayo nang hindi gumagamit ng wheelchair. Matyagang naghintay si Rupas kay Zeta na palabas mula sa hospital, ngunit hindi ito dumating makalipas ang ilang oras ng paghihintay, kaya nabigo ang kanilang plano. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Rupas ng bagong misyon mula sa kanyang amo. Ito ay ang patayin ng isang drug dealer kapalit ng dobling bayad. Pumayag naman si Rupas sa trabaho, ngunit nilinaw niya na iyon na ang huling misyon at hindi na siya tatanggap ng iba pang trabaho at pumayag naman ang kanyang amo sa kondisyong iyon. Kinabukasan, pumunta si Rupas kasama sina Sid at Adam sa bahay ng target. Pinaghintay niya ang mga kaibigan sa kotse habang siya ay pumasok sa loob upang isagawa ang plano. Sinuri siya ng mga gwardya bago siya pinapasok sa loob ng bahay, ngunit wala naman silang nakita na kahinahinala gaya ng baril o matutulis na bagay, kaya inakala nila na ligtas ang lahat. Pagkatapos ay dinala siya sa loob ng bahay upang ipakilala sa kanilang amo. Nang makaharap ni Rupas ang drug dealer, sinimulan na niya ang kanyang plano. Kinuha niya ang baril na itinago niya sa foam cushion ng wheelchair at agad na nagpaputok sa mga gwardya sa loob ng bahay. Sa kasamaang palad, hindi niya agad natamahan ng target. Sa halip na tumakas, kinuha naman ng drug dealer ang isang baril at nagkaroon ng matinding barilan sa pagitan nila. Ngunit mas sanay si Rupa sa mga armas dahil sa kanyang pagiging hitman. Kahit na mahina na ang kanyang katawan at sugatan, nagawa pa rin niyang patayin ang lahat at tapusin ang kanyang misyon. Pagkatapos ay agad siyang umalis sa lugar upang makalayo. Ngunit habang papalapit siya sa gate, narinig niyang paparating na ang mga pulis. Pinilit niyang buksan ang nakalak na gate, ngunit hindi niya ito magawa. Samantala, naalarma naman sina Sid at Adam sa loob ng kotse. Agad na kumilos ang dalawa, ginulo nila ang atensyon ng pulis habang tinutulungan naman ni Adam si Rupas na makalabas ng bahay. Sa huli, matagumpay silang nakatakas. Kinabukasan, nakipagkita si Rupas sa kanyang amo para tanggapin ang bayad sa kanyang ginawa. Ngunit sa mga oras na yun ay tila kakaiba ang kanyang pakiramdam. Dinala siya ng kanyang amo sa isang bakanting bodega. Agad namang nakaramdam ng kakaiba si Rupas nang makita ang isang nakabiting lubid. Doon niya napagtanto ang tunay na balak ng kanyang amo. Ito ay ang patayin siya. Ang dahilan kung bakit siya gustong tapusin ng kanyang amo ay nalaman nito na buhay pa rin sina Sid at Adam. Labis na nadismaya ang kanyang amo dahil sa pagtataksil ni Rupas sa kanyang tiwala. Kaya ikinabit nito ang lubid sa kanyang leeg at kinuha ang kanyang wheelchair at inilayo sa kanya. Pagkatapos ay iniwan siyang mag-isa.
Nagpupumiglas naman si Rupas upang luwagan ang lubid sa leeg. Sinubukan niyang abutin ang kanyang wheelchair na hindi naman ganoon kalayo. Ngunit nabigo siya. Halos sumuko na siya nang biglang lumuwag ang buhol ng lubid at natanggal ito mula sa kanyang leeg, dahilan upang siya ay makaligtas. Pag-uwi niya ng bahay, agad niyang tinipon ng kanyang mga kaibigan at nagplano upang gantihan ang kanyang amo. Ilang araw ang nakalipas, nagpunta si Rupas kasama sina Sid at Adam sa kasal ni Seta. Pinaghandahan ni Rupas ang araw na iyon. Bumagay dito ang suot niyang puting suit at maayos na nakasuklay ang kanyang buhok. Nagpakitang gilas din ito sa pagkanta at maraming tao kabilang na si Seta ang humanga sa kanya. Naging emosyonal naman si Seta sa kanyang kinanta at ito ay napaluha. Ilang sandali pa, habang nagkukwentuhan sila ni Seta, bigla naman siyang hinalikan ni Rupas na agad namang ikinagalit ng asawa nito. Pagkatapos ng kasal, inatake si Rupas ng asawa ni Seta at ng mga kaibigan nito bilang ganti sa kanyang ginawa. Agad namang sumaklolo si Sid at tinutukan ng baril ang asawa ni Seta upang takutin at mailigtas si Rupas. Matapos ang insidenteng iyon, sinimulan namang gawin ni Rupas ang kanyang plano, ang paghihiganti laban sa kanyang amo. Pumunta siya at si Sid sa hideout nito habang si Adam naman ay nanatili sa labas. Nang makaharap ang amo, sinabi ni Rupas na gusto niyang kuhanin ng bayad para sa nakaraang trabaho na hindi pa binabayaran nito. Ngunit tumanggi ang boss at tinakot silang dalawa ni Sid na pakakawalan ang kanyang mga aso. Biglang kinuha ni Rupas ang kanyang baril at binaril ang isang fire extinguisher na malapit sa kanya, dahilan upang magtakbuhan sa takot ang mga aso. Agad namang umatake ang kanyang amo na naging dahilan upang malaglag ang hawak na baril ni Rupas. Pagkatapos ay sunod-sunod na sinaksak si Rupas ng kanyang amo gamit ang kutsilyo. Habang nangyayari ito, nakuha ni Sid ang baril ni Rupas. Ngunit hindi niya agad ito ginamit. Hinayaan niyang mamatay si Rupas sa kamay ng kanyang amo. Sa huli, pinatay ni Sid ang boss at kinuhang lahat ng pera mula sa vault nito na balak niyang gamitin para sa kanyang operasyon sa binti. At dito nagtatapos ang kwento ng The Wheelchair Killer. Lumalabas na ang lahat ng nakitang pangyayari tungkol kay Rupas ay katanghisip lamang sa istorya mula sa isang comics na ginawa ni Sid. Lumikha si Sid ng isang karakter na si Rupas na kahawig ng kanyang ama at may kapansanan tulad niya sa totoong buhay. Ang totoo, hindi kailanman nakilala ni Sid ang kanyang ama. Mayroon lamang siyang larawan nito na kahawig ng karakter ni Rupas. Ito ang nagbigay inspirasyon sa kanya para gumawa ng comics na naglalaman ng kwento tungkol sa kanyang ama at sa kanyang sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumikat ang comics at nakakuha ng atensyon mula sa mga publisher na nagdala ng malaking tagumpay. Pagkatapos ay pinadala pa ni Sid ang isang kopya ng comics sa kanyang ama bilang alaala. Ang moral lesson ng kwentong ito ay wag na wag mong mamalitin ng mga lumpo, baka sipain ka niyan. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.